Mga idol, patuloy pa ring umiikot ang usap-usapan tungkol sa posibilidad na lumipat si LeBron James sa Golden State Warriors kung sakaling hindi na sila magkasundo ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Sa edad na 41, gusto pa rin ni LeBron na makipaglaban para sa isa pang kampeonato. At kung hindi kayang ibigay ng Lakers ang kontratang nasa mahigit $40 million kada taon na nais niya, maaaring mapilitan siyang pag-isipan ang ibang destinasyon. Isa sa mga pinaka-interesanting opsyon ay ang Golden State Warriors. Totoong mas maliit ang maiaalok na kontrata ng Warriors na tinatayang nasa $15 million lamang. Pero kung championship ang pangunahing habol ni LeBron, maaaring hindi na pera ang maging pinakamalaking konsiderasyon niya. Alam naman natin kung gaano kalakas ang tambalan ni LeBron James at Stephen Curry kapag magkasama sila sa isang koponan. Nakita natin ito noong NBA All-Star Game 2022 kung saan nagwagi si Stephen Curry bilang MVP habang magkasama silang namuno sa Team LeBron. Mas lalo pa itong napatunayan noong Paris Olympics 2024 kung saan naging isa sa pinakamapanganib na duo sa buong torneo sina Curry at LeBron at halos walang depensang makapigil sa kanilang dalawa. Kung ikukumpara sa ibang koponan na posibleng puntahan ni LeBron, mukhang mas handa ang Warriors na lumaban agad para sa titulo. Nariyan pa rin si Stephen Curry at kung mananatili sa roster si Jimmy Butler, magkakaroon si LeBron ng dalawang veteranong playoff-tested stars na alam kung paano manalo sa pinakamalalaking laban. Kaya kung hindi na rin naman maibibigay ng Lakers kay LeBron ang kontrata at championship caliber roster na gusto niya, maaaring mas makabubuti para sa kanya na piliin ang Warriors kaysa sumugal pa sa ibang koponan. Sa ngayon ay chismis pa lamang ang lahat pero sa NBA, alam natin kahit ang mga imposibleng pangyayari ay nagiging realidad. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Dapat bang manatili si LeBron sa Lakers o mas magandang subukan niya ang huling championship run kasama si Stephen Curry sa Golden State Warriors? Samantala, isa na namang malaking trade rumor ang umiikot ngayong off-season at sa pagkakataong ito ay sangkot ang Los Angeles Lakers at Cleveland Cavaliers. Matapos ang parehong nakakadismayang playoff exits ng dalawang koponan, may isang proposed trade na ngayon ang pinag-uusapan na maaaring magbigay ng solusyon sa problema ng magkabilang panig. Ayon sa ulat, posibleng targetin ng Lakers si Jarrett Allen kapalit ni Jared Vanderbilt, Jake LaRavia at isang unprotected 2031 first round pick. Kung mangyayari ang trade na ito, makakakuha ang Los Angeles ng isa sa pinakamahusay na rim protectors sa NBA habang magkakaroon naman ng karagdagang depth, flexibility at mahalagang future asset ang Cleveland. Para sa Cavaliers, lumalakas ang paniniwala na panahon na upang gawing full-time center si Evan Mobley matapos muling mabigo ang tandem nila ni Jarrett Allen sa playoffs. Sa Eastern Conference Finals kontra New York Knicks, nakita muli ang limitasyon ng kanilang two big lineup, lalo na sa spacing at offensive flow. Dahil dito, maaaring handa na silang makinig sa mga trade offer para kay Allen. Sa panig naman ng Lakers, malinaw ang naging problema nila laban sa Oklahoma City Thunder sa playoffs. Kulang sila sa depensa sa ilalim at wala silang tunay na defensive anchor na kayang protektahan ang pintura laban sa mga elite teams. Dito pumapasok si Jarrett Allen. Bukod sa pagiging elite shot blocker at rebounder, isa rin siyang perpektong partner para kay Luka Doncic sa pick and roll offense. Kilala si Allen bilang isa sa pinakamabisang screen setters at lob finishers sa liga. Kapag pinagsama ang playmaking ni Luka at ang finishing ability ni Allen, maaaring maging isa ito sa pinaka-epektibong offensive combinations sa NBA. Mas magiging agresibo rin ang perimeter defense ng Lakers dahil may kasiguraduhan silang may nagbabantay sa likod. Lalaki ang kanilang rebounding, bibilis ang transition defense at mas magiging balanse ang kanilang roster para sa championship contention. Gayunpaman, hindi rin biro ang kapalit. Mawawala sa Lakers si Jared Vanderbilt na isa sa pinakamahusay nilang defenders, pati si Jake LaRavia at isang napakahalagang first round pick sa 2031. Ngunit kung ang kapalit naman ay isang all-star caliber center na nasa prime pa ng kanyang karir, maraming naniniwala na sulit ang magiging sakripisyo. Sa ngayon ay trade proposal pa lamang ito at wala pang indikasyon na seryosong pinag-uusapan ng dalawang koponan ang naturang deal. Ngunit kung sakaling maging available si Jarrett Allen ngayong off-season, tiyak na isa ang Lakers sa mga koponang susubok na makuha ang kanyang serbisyo. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo? Dapat bang isugal ng Lakers sina Vanderbilt, LaRavia at ang kanilang 2031 first round pick para makuha si Jarrett Allen o mas mabuti pang maghanap sila ng ibang center ngayong off-season? He's getting everywhere he wants to go with that basketball. Allen says no as he puts that Grady Dick shot into the seat. Blocked by Allen, and that's exactly what I was going to say, Brad. You get a Coro back. Allen cruises down the lane, he throws it down, and Jerry